tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalo-lalo na sa gawa. Nasa malubhang kalagayan si San Roque Northern Samar Mayor Andre Abalon na bumagsak ang sinasakyan nila helicopter sa Northern Samar. Dalawa naman ang patay sa enkwentro ng mga grupo ng dalawang mayoral candidate ng Ang sugatan ng bumagsak ang sinasakyan nilang chopper sa Barangay Rawis, Lawang, Northern Samar, pasado alas 9 ng umaga. Kinilala sila ng PNP Regional Office 8 na sina San Roque Northern Samar Mayor Andre Abalon, Joscoro Asinas at Panoy Pinca na lahat ay tumatakbong board member ng probinsya. Sugatan pati ang piloto ng chopper na si Dino Garcio. Sa apat, pinakamalubha raw ang lagay ng alkalde dahil sa tinamong sugat sa ulo. Pag-aari umano ni Congressman Emil Ong ang chopper na hinihinalang nagkaroon ng engine failure. Dalawa ang patay at dalawa din ang sugatan na magkaengkwentro ang mga grupo ng dalawang kandidato sa pagka-mayor sa Pagudpud, Ilocos Norte. Nakilala ang mga patay na sina Ryan Calventas at Roger Rangasan, mga supporter ni re-electionist Mayor Matilde Sales. Sugatan naman si Wilson Laganase, supporter ni Vice Mayor Marlon Sales, natatakbo ring mayor at bayaw ng alkalde. Isa ring ginang ang tinamaan ng ligaw na bala sa paa at mabilis na isinugod sa isang ospital. Ayon sa pulisya, papuntang political rally ang grupo ng alkalde nang mag-cruise ang landas nila ng grupo ng vice-alkalde. Hindi pa matukoy kung sino ang unang nagpaputok sa dalawang grupo. Dahil sa insidente, pinag-aaralan na kung ituturing na election hotspot ang lugar. Naunsyami ang inquest proceedings kay Buena Vista Bohol Mayoralty candidate Alfonso Del Rosario kaugnay sa reklamong illegal possession of live ammunition. Hindi kasi sumipot sa piskalya si Del Rosario. Kagabi nang halughugin ng mga otoridad ang 4 na ektaryang lupain ni Del Rosario sa bisa ng isang search warrant na diskubre ang halos 400 piraso ng mga bala ng iba't ibang klase ng baril. Nitong Sabado, nagkabarilan ng ilang militar at mga tauhan ni Del Rosario kung saan isa ang patay at isa naman ang sugatan. Dahil sa insidenteng ito, inirekomenda ng Bohol Police sa COMELEC na isailalim na rin sa area of immediate concern ang probinsya ng Bohol. Yung areas of immediate concern kasi, ang isa sa purpose ko doon is makapag-augment ang police at military from the regional offices. Opo. Kasi talagang kinukulang yung Bohol. Para sa saksi, Bam Alegre, nag-uulat. Sa Showbiz Saksi, talaga namang nagningning ang Costume Institute Gala ng Metropolitan Museum of Art sa New York dahil sa pagrampa ng mga Hollywood A-lister. Punk ang tema ngayong taon sa Met Gala at sa mismo exhibit. Darito po ang report. Humubog sa kanyang Givenchy haute couture gown ang kaseksihan ni Beyonce. Di naman nagpatalbog ang modelong si Heidi Klum, maging si Jennifer Lopez nakadate ang boyfriend na si Casper Smart. Agaw pansin naman si Sarah Jessica Parker sa kanyang headdress. Habang si Material Girl Madonna, ibinida ang kanyang punk creativity. Just doing what you want and anti-establishment, going with not thinking about other people's approval. Ngayong taon kasi, punk is back ang tema sa Met Gala o ang Costume Institute Gala ng The Metropolitan Museum of Art sa New York. At pasok na pasok sa tema si Miley Cyrus sa kanyang spiked hair at fishnet dress. Di nagpahuli si Taylor Swift sa kanyang spider web gown. Pretty in pink naman si Gwyneth Paltrow habang nagstick sa classic black sina Emma Watson at Michelle Williams. Si Kim Kardashian rumampa kahit buntis kasama si Kanye West. Nagpadagdag ningning din sa Met Gala si Tiger Woods. Si Psy na ipinakita pa ang kanyang dance moves at ang mga designer na bumida sa punk era noong 70s gaya ni Vivienne Westwood. Sa loob naman ng Met, tampok ang mga obrang ginamitan ng safety pins, chains at studs na naging tatak ng punk look. Punk was all about celebrating the individual, celebrating creativity, and not being afraid to be brave in your self-presentation and to be brave in your fashion statements. Para sa Saksi, Ana Mari Balane, Fuduranan, nag-uulat. Nagmamalaki na lusod ang sambagan ng isa nilang isla na kulay pink po ang buhangin. Bukod dyan, dinarayo rin sa isla ang Bakawan na nakatayo pa rin matapos ang mahigit 100 taon. Narito po ang report. Natatangi ang isla ng Santa Cruz sa Zamboanga City. Ang buhangin kasi dito, kulay pink hanggang mamula-mula. Puti raw talaga ang buhangin ng isla, pero nahahaluan ito ng mga pulang organ pipe coral na nadudurog dahil sa natural na pagguho ng lupa sa ilalim ng dagat.
Ito yung ating organ pipe corals, okay, yung mas kilalang red coral. Pero sa totoo lang, may mga variation siya, no? Meron yung orange, at saka may pagka-red-orange, at yung red na, ito yung pinakasikat at pinaka-common, no? Ito yung talagang nagpapaganda sa ating sand. Dahil mangilan-ngilan lang daw ang islang may pink sand sa Pilipinas at maging sa buong mundo, ipinagbawal ng pag-uwi ng buhangin ito. Napakaganda. Medyo may pink siya. Maganda din. Doon ko lang nakita. Bukod dyan, makikita rin sa isla ang 200 hektaryang mangrove sanctuary kung saan dinarayo ang bakawang ito na tinatawag na tindug-tindugan na nakatayo pa rin matapos ang mahigit 100 taon. Sa katabing isla, matatagpuan ang tahanan ng mahigit 1,000 flying fox, isang uri ng paniking may pakpak na aabot sa 1 metro ang lapad. Karaniwan nakikita sa mga kuweba ang mga ito, pero sa islang ito, malaya silang nakatira sa gubat. Halos 80 kilometro naman mula sa sentro ng Zamboanga City, matatagpuan ang Merloquet Falls. Bago makarating sa mismong talon, mag-stretching muna dahil mahaba-haba ang lakaran. Nakakapagod pero sulit pag nasilayan na ang ganda ng talon. Sulit naman. Pag kita mo pa lang, dyan pa lang sa entrada, mawawala na yung pagod mo. Sulit na sulit na sulit na sulit. Para sa saksi, Salima Refran, nag-uulat. Napapasok ang po na balita, 4 na Pilipinong kabilang sa mga UN peacekeeper ang hawak umano ng isang grupo ng mga Syrian rebel malapit sa Golan Heights. Batay po sa ulat ng Reuters at Agence France Presse, nagpapatrolya raw ang mga Pilipino malapit sa ceasefire zone sa pagitan ng Israel at Syria nang mangyari ang umano'y pagdukot. Abangan po mga karagdagang detalye ng balitang yan mamaya sa unang hirit. Kung nasa ng balita, ikaw tangdigan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo pa lamang. Susunod na po ang Reporter's Notebook at ako po si Vicky Morales. Ako naman Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.